Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maaaring naliliyo siya sa kung anumang kapangyarihan sa paligid. Pero ramdam niya ang paghigpit ng hawak nito sa kanya. Iba ang pisil nito sa kamay niya. Iba ang hagod at hindi siya inosente para hindi iyon maunawaan. Lalo na ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Alam niyang ganoon din ang nagaganap kay Jack. Naging mag-asawa sila. Naging kaisa-isang customer niya ito. At alam niya ang mga pisikal nitong pangangailangan. Mas lalong-lalo na ang sa kanya. Kaya lang ay hindi na dapat. Parang sinisilabang maras niyang ipiniksi ang kamay nito at pabaliwalang umayos ng upo sa pagpupunas ng nadumihang damit ni Jenny. Sa kabila ng ginawa ay rinig niya ang pagkawala ni Jack ng mararahas na buntong hininga. Mabuti na rin lang at dumating na ang kani-kaniyang order. Steak at fries, napatitig siya. Sa patatas na tila nag-aanyayang kagatin niya. Sigurado siyang malutong ang pagkakaprito niyon. Pero tila ba hindi niya iyon nagustuhan? Ayaw mo? Ilang sandali na pa siyang nakatitig doon. Naaalala ko na diyan mo ipinaglihi si Jenny. Ano? Magbubunyi siya dahil naalala nito ang mga trivial na bagay tungkol sa kanya. Masarap yan. Mukha naman pero talagang wala siyang appetite. Ayaw niya sa amoy. Nang tingnan niya ang plato ni Jack, ay malaking bahagi ng pagkain ang naubos nito. Ibinalik niya ang paningin sa share niya. Parang kinikilabutan siya na hindi niya maipaliwanag. At nasusuka siya. Excuse me. Dali-dali siya nagtungo sa restroom. Halos pabalya na niyang binuksan ang pintuan. Nagulat pa ang mikaha ng babae. Nakasalubong niya. Tuloy-tuloy siya sa loob at diretsyong nagsuka sa kubeta. Wala pa siya masyadong nakain pero halos iduwal na niya ang lahat. Pagduduwal. Pagkahilo minsan na inaakala niyang dahil sa kawalan ng tulog. Ang palaya. Sekreto pa siyang nagpabili kay Manang noong nag-grocery ito, kahapon gamit ang perang ibinigay ni Alexis sa kanya. Parang naliyo ang utak niya sa naisip. Nakakapangilabot na nanlalata ang mga tuhod niya. Binabalanse niya ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa magkabilang dingding sa cubicle at tumayo mula roon. Medyo nabubuway siya, pero sinikap niyang tatagan ang pagtayo niya. Sa labas ng cubicle ay may nakita siyang Afro-American na naghuhugas ng kamay sa lababo. Ngunit ngumiti ito sa kanya at bumaba ang tingin sa impis niyang puson. Siguro pinahihirapan ka ng anak mo, no? Wika nito. Mas natulala siya sa sinabi ng babae. Baby? Oh no. Wala sa sariling napahawak siya sa tiyan niya. Mentally, she was counting kung ilang buwan na siyang delayed. Hindi niya gusto ang nilalakbay ng kanyang isipan. Ganito rin siya noon kay Jenny. Parang mga senyales. Walang morning sickness, maliban sa pagkahilo at kakaibang food cravings. Ni hindi niya naisip na hindi na siya bumibili ng napkin sa tindahan ni Esther. Paano bang walang mabubuo sa sinapupunan niya? Kung halos ayaw siyang tantanan noon ni Jack. Napahawak siya sa gilid ng kubeta. Napapikit. Diyos ko. Taghirap na nga siya sa isang anak at sa sarili niya. May dagdag bubuhayin na naman siya. Isang bibig na palalamunin at palalakihin mag-isa. Sigurado naman siya na hindi ito tatanggapin ni Jack. Naiiyak na siya.
Pero hinamig niya ang sarili. Lumabas siya ng restroom at naglakad pabalik sa table nila. Nag-aalalang mukha ni Jack ang sumalubong sa kanya. Tapos nang kumain ang mga ito, ang plato na lang niya ang may laman. "Are you okay?" Inis na nilipat niya ang tingin dito. Hindi. Gusto niyang ibulyaw sa pagmumukha nito. "Gusto ko nang umuwi." Hinatak na niya si Jenny sa kamay at iginiya patayo. "Jade, anong problema?" Humabol naman si Jack sa kanila at kinarga ang bata na walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid. Tuloy-tuloy siya naglakad patungo sa kinapaparadahan ng SUV nito. Nakasusi iyon kaya hindi niya kaagad nabuksan. "Buksan mo nga ito." Napatda naman si Jack sa mataas niyang tono. Pati si Jenny ay napatingin sa kanya. "Sorry baby." Nakakainis talaga. Kung ang iba ay natutuwa dahil biyaya nga naman ang isang batang ito, siya hindi niya makuhang magdiwang. May ilalabas na naman siyang batang walang ama at ina na magkasama. "Relax, okay? Relax mong mukha mo." Sigaw naman niya sa kanyang isipan. Nabuksan ang kotse at kaagad siyang naupo sa backseat. Hinayaan niya si Jack na siyang mag-ayos kay Jenny sa car seat nito sa tabi nito. Dinig pa niyang tinawagan nito si Nurse Agnes bago pinaandar ang makina ng sasakyan. "Magpahatid ka pa uwi sa bahay. May emergency lang si Jade." Tanging sa labas ng bintana lamang siya nakatingin. Buong biyaheng nananahimik siya. Kahit ang mga kwento ni Jenny ay hindi niya pinakikinggan. Ang nakakainis pa ay halos sa bawat kanto at kalyeng naraanan nila ay may mga buntis na naglalakad. Nananadya lang talaga ang panahon. Pagkarating sa bahay ay dumiretso siya sa loob at tuloy-tuloy na umakyat sa hagdanan at nagtuloy sa kwarto. Padabog niyang init siya ang sling bag sa couch at pasalampak na naupo roon. Pinagsalikop niya ang mga palad at itinukod iyon sa mga hita niya at doon ipinatong ang baba niya. Makalipas ang ilang sandali pumanhik si Jack. Nakarga ang natutulog na anak nila. Pinanunood niya lang itong inaayos si Jenny sa higaan nito. Hindi siya tuminag sa kinauupuan at kahit sa pagtatanggal ng sapatos nito ay hindi niya tinulungan si Jack. "Ano ba ang nangyayari? Okay ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo?" Ibinaling niya ang paningin sa ibang direksyon. "Mas magiging okay ako kung umuwi ka na." Wala siyang kangiti-ngiting lumingon dito. Sino ba ang gaganahang umiti rito? Nakita niya kung paanong napalitan ng pagtataka ang tila nag-aalalang mukha nito. "Okay naman tayo kanina, hindi ba? Pumanhik ka lang sa restroom. Nagkakaganyan ka na ng bigla nang halos hatakin mo na si Jenny. Kailan ba tayo naging okay, Jack?" Mas mariin ang bitiw niya ng mga salita niya. Kulang na lang talagang murahin niya ito. Magsayaw lang naman ang binabalak niya. Hindi ang magpabuntis. Parang sasabog na ang dibdib niya. "Ano ba ang problema, Jade?" Tila nagtitimping na pabuga naman ang hangin si Jack. Naglanding sa magkabilang baywang nito ang mga kamay. May bahid ng kunot ang noo at nagkakasalubong ang mga kilay. Lahat. Tumayo siya at tinalikuran niya ito. Lumabas siya ng silid ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo ay pinigilan nito ang kamay niya at pilit na hinahatak. Bumundol siya sa matigas nitong katawan. Halos nakakulong na siya sa mga braso nito. Napangiwi siya na lumantay sa ilong ang amoy nito. Literal na nababahuan siya sa pabango ni Jack. "Bitiwan mo nga ako." Itinulak niya ito ngunit matigas ito. Walang panama ang lakas niya rito. "Mag-usap tayo na matino, Jade." Naririnig niya ang paglapat ng mga ngipin nito. Ang dibdib nito ay nagtaas baba.
Tapos na tayo mag-usap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan pa. Yes, we need to. Tinitiis ko lahat. Sinasang-ayunan ko lahat ng gusto mo. And this time around, ikaw naman ang makinig. Ginamitan na rin siya ng matigas na boses ni Jack. Akala ba nito masisindak pa siya? Hindi na. Gusto ko nang magpahinga. Mas sumigpit naman ang yapos nito sa baywang niya. Yung pamilyar na pakiramdam. Tila tensyon sa kaniya. Diyos na mahabagin. Hanggang kailan ba niya kayang baklasin ang mga damdaming ito na si Jack lang ang may kakayanang bumuhay? Jade, look at me. Nagpupumigla siyang umiiling dito. Bitiwan mo ang kasabi. Wala na siyang pakialam kung may makarinig man sa kanya. Nasa kabilang silid si Nurse Agnes. Si Aling Linda naman ay nasa ibaba. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi tayo nagkakaliwanagan. Naramdaman niya ang pagbitaw ni Jack ng isang kamay niya. Buong akala niya ay makakawala na siya. Ngunit umakyat lang iyon sa kanyang braso, patungo sa kanyang balikat. All of a sudden, ang yamot na umaalipin sa kanya ay nahaluan ng kung anong kiliti ang bawat nadadaanan ng mga daliri nito. Ano ba? Parang binging umangat pa ang kamay nito hanggang sa tuluyang humantong sa panga niya. No! Sa pilitang itinaas iyon para magtagpo ang mga titig nila. Ang pinakagusto at pinakaayaw niyang paninitig nito, ang kasalukuyang gumagapi sa ngayon. Napasunod siya sa bawat kumpas nito. Jack, nilagyan nito ng tuldok ang sasabihin pa niya. Ikinulong ng nananakop nitong bibig ang awang niya mga labi. Gusto niyang pumikit at namnamin ang mapaghanap nitong mga halik. Hinahalikan siya nito sa paraang mapaghanap at may paglalambing na tila ba ito pa rin ang nagmamay-ari ng kanya ng buong buo. Nang walang makitang panunulak sa kanya, tuluyan ng ginalugan ni Jack ang mga labi niya. Tila ito hayok na hayok sa mga labi niya, na para bang pinagkaita ng masasarap na pagkain sa loob ng mahabang panahon, na halos isubo na nito ang bibig niya. At tinutudyo ang kanya na sabayan ang galaw nito. Napaungol siya ng sipsipin nito ang dila niya. Alam ng Diyos kung gaano niya nilalabanan, pero natutupok siya sa bulta-bultahing kuryenteng nabubuhay sa katawan niya. Nakakaliyo ang bawat hagod nito. Bibig, dila, ngipin ay magkapantay na pinaparusahan ang bibig niya. Nadadala siya pero mas nangingibabaw ang inis at hinampo niya rito. Napakadali lang para kay Jack na gawin ito sa kanya. Ito ba ang kabayaran niya? Ulit sa pagtulong nito kay Jenny? Parang laban na umakyat ang galit sa kanyang dibdib. Puwersahang itinulak niya ito sa daan para mabitawan siya nito. Naghahabol ito ng paghinga. Halos kapusin na naman ng hangin ang baga niya. Diyan! Diyan ka magaling, Jack! Parang hinahalukay sa bangin ang boses niya. Mahina lang at pinipigilang mapaluha siya. Ang husay mong magpakasarap. Sa bandang huli, ako naman ang taghirap. Tila sinabuya ng malamig na tubig si Jack. Napaawang ang bibig nito. Naninibago sa katapangan niya. At nakikita niya ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Hindi man ito sabihin. Ito ba ang magiging kabayaran ko sa pagpapagamot mo kay Jenny? Ayaw niyang tanggapin sa sarili na tila parausan lamang ang tingin sa kanya ni Jack. Nakakababa lang ng tingin sa sarili. Pero ganoon naman talaga simulat sa pulpa. It's not what you think, Jade. Hindi ako tanga, Jack. Nagsama tayo bilang mag-asawa. Ang libido mo, wala naman akong silbi sa'yo. Dati pa kundi ang maging kaulayaw mo lang sa kama. Sinasabi niyang sinisikap na huwag mapaiyak.
May fiancé ka na. Pero hinahayaan mo na gumawa ng ganito. Kasi siguro, akala mo, madali naman akong babae, hindi ba? Saan mo nga naman ako nakitang muli? Humakbang ito papalapit sa kanya pero pinigilan niya. Sa kamatapang na sinalubong ang mga titig nito. Hindi naman na mahalaga yon. Sanay na ako. Pasimple niyang pinunasan ang pangingilid ng likido sa gilid ng kanyang mga mata. Tuparin na lang natin ang kasunduan natin. Isang hakbang pa ang ginawa ni Jack. Papalapit sa kanya nang tumunog ang telepono nito. Ilang sandaling hinayaan nito ang tawag. Animo wala itong balak na silipin. Sagutin mo. Si Chloe iyon. Sigurado siya. Sa isang iglap ay dinukot nito ang cellphone nito sa bulsa. Si Chloe nga ang tumatawag. Ang babaeng nagmamay-ari kay Jack. Ang babaeng nagmamay-ari sa puso ni Jack. Ang babaeng minamahal ngayon ni Jack. Napangiti siya ng mapakla kapag Juan ay naghahamong tinitigan ito. Sagutin mo. Isa iyong hamon mula sa kanya. Inilapag niya ang cellphone nito at humakbang papalayo kay Jack. Narinig niya ang yabang nitong sumunod sa kanya. Just don't. Pigil niya rito at bumalik sa silid nila ni Jenny. Ilang ulit siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga hanggang maaari hindi niya hayaang may pumatak na isa mang butil ng luha sa kanyang mga mata. Bakit naman niya iiyakan ang walang kwentang ama ng anak niya? Binibilang niya ang mga oras at araw. Kung pwede nga lang nahatakin pabilis. Gusto na niyang makauwi ng Pilipinas. Ayaw niyang dito lulubo ang tiyan niya. Hanggang maaari ay wala mo na siyang sasabihin kay Jack. Hindi naman ito maniniwala. Isa pa, may Chloe na ito. Ayaw niyang makagulo sa relasyon ng dalawa. Kasal na nga lang ang kulang sa mga ito. Ma'am Jade? Nakadalawang beses na pagtawag pa si Nurse Agnes bago niya ito napansin. Mula sa pagtutok sa labas ng bintana ay napalingon siya dito. Kukunin ko lang ang temperature ni Jenny. Pinapanood ang ginagawa nito. Habang hinihintay na mag-register ang temperature ay naupo ito sa pang-isahang sofa. Ikinulong sa dalawang hita ang magkalapat ng mga palad. Napansin niyang nagnanakaw ito ng sulyap sa kanya. Pero kapag nililingon niya, ay ngumingiti lang ito. Hindi natural na madaldal si Nurse Agnes. May gusto ka bang sabihin? Naaasiwa na siya at hindi siya nakatiis na tanungin ito. Napapahiya nitong saad na napapakamot sa ulo. Saka ito may dinukot sa bulsa ng damit nito at iniabot iyon sa kanya. Makintab na bagay. Kung anong prescription niyon, bitamina para sa buntis. Maang na napatitig naman siya rito. Alam niya na alam iyon ni nurse. Ayoko po sanang makialam, pero pampakapit po yan sa baby. Ilang saglit na napakurap naman siya habang nakatunghay sa hawak na vitamins. Thank you. You're welcome, ma'am. Nag-angat siya ng mukha. Nurse Agnes, pwede bang? Hindi po, ma'am. Nakahinga siya na maluwag. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya na may nakakaalam na. Tiyempo namang tumunog ang timer ng thermometer. Kinuha iyon ni Nurse Agnes at sinuri iyon. She's okay. Isinuksok nito sa bulsa ang device at saka inayos ang kumot ng natutulog na si Jenny. Handa na po ba kayo para bukas? Umiling-iling naman si Jade. Walang nanay ang kailanman magiging handa sa mga ganitong sitwasyon. Pero pinipilit ko. Mas lalong dapat ngayon. Dalawa na ang dahilan niya para mabuhay. Anumang sirkumtansya. At nabuo ang batang ito. Naniniwala pa rin siya.
This child is still a blessing. Nakakabilib ka nga eh. You're strong kahit single mother ka. Naaalala ko ang mami ko sa'yo. Nilingon nito si Jenny. I was also the same age. Katulad ni Jenny, noong iniwan kami ng tatay ko. I'm sorry. Wika naman niya rito. Bago ito tuluyang lumabas ay may isa pa itong kinuha sa bulsa. Baka lang gusto mong subukan para makasigurado ka. Isang pregnancy testing kit ang iniwan nitong nakalapag sa dulo ng kinauupuan niyang couch. Sa loob ng ilang segundo ay nakatingin lang siya roon. Hindi naman nakailangan pero sinubukan niya pa rin. Pumanhik siya sa banyo at ginawa ang nakasaad sa kit. Katulad ng inaasahan. Mayroong itong 2 linya. Hi baby. Mahinang kausap niya sa hawak na tila may buhay iyon. Testamento naman talaga ng isa pang buhay ang hawak niya. I promise. Akuin ka man ng tatay mo o hindi sinisigurado ko. Magiging masaya ka kapag nailiwal na kita. Binalot niya iyon at iniwasang itapon sa basurahan. Ayaw niyang may ibang makakita niyon. Isinuksok niya iyon sa traveling bag sa pinakailalim na bahagi. Sa kaniya sinimulan ang mag-impake ng mga gamit ni Jenny. Bukas na ang tungo nila sa ospital. Mas pinili ni Jack na mag-check-in sila sa isang araw bago ang operasyon. Pati gamit niya ay inayos na rin. Isasara na sana niya ang bag nang matanaw ang teddy bear na hawak nito. Maingat niya iyong kinuha mula sa natutulog pa rin si Jenny. Hi Mr. Teddy. Sasalang kayo ni Jenny sa operasyon table bukas ha. Dinala niya sa tapat ng dibdib ang malambot na laruan. Nakapikit na nagdasal siya. Sinusubukan niyang magmukhang matapang. Pero sa totoo lang, takot na takot siya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Pero mas nauna na pala ang anak niya. Sinalubong siya na magkakasunod na halik nito sa mukha niya. Morning mama. Nakangiti nito na matamis sa kanya. Ikinulong ng anak niya ang mukha niya sa pamamagitan ng maliliit nitong mga palad. Parang walang karamdamang gusto niyang maiyak sa tuwa at sa takot na rin. Good morning. Pinagbunggo niya ang tungki ng mga ilong nila. Hinalikan ito na matagal sa noo, sa mga mata, sa ilong at sa magkabilang pisngi nito. Si Jenny ang nag-iisang dahilan ng patuloy na pagngiti niya. Ito ang kaligayahan at kahulugan ng buhay niya. Noong mga panahong halos bumigay na siya, si Jenny lang ang naging daan para muling lumaban. Hindi niya matatanggap na may masamang mangyari sa anak. Kaya lalaban silang magkasama. Pray tayo. Ikinulong niya sa 2 palad ang mga palad nito at inutusan niya itong pumikit. Lagi naman siyang nananalangin pero mas mabigat ang dibdib niya habang nagdadasal sa pagkakataong ito. Humihingi siya ng isang himala sa Diyos. Gusto niyang mabuhay ito ng matagal pa. Habaan niyo po sana ang buhay niya. May kapatid na siya. Gusto kong magkasamang lumaki ang mga anak ko. Kahit ito na lang po sana. Hindi niya makakayanang mawala ito. Baka ikabaliw niya. Nasa kamay ng mga cardiologist at ng Diyos ang magiging kahinatnan ng lahat. Mama, huwag ka na pong umiyak. Napadilat siya na maramdaman ang maliit nitong mga daliri na pinapahid ang mga luha niya. Namamasa na pala ang pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Niyakap niya ito na mahigpit at sinamyo ang mabango nitong buhok. Yumapos naman ang maliit nitong mga braso sa kanya. Baby, pwede ka bang mag-promise kay mama? Tumitig muna ito sa kanya bago tumango. Gigising ka para kay mama ha? Kahit anong mangyari gigising ka anak.
Ngumiti ito, yung ngiting laging nagpapawala ng anumang pagod niya at kailanman ay hindi siya handang mawala ang panahong ngiting iyon. Promise po mama. Itinaas pa nito ang isang palad na animo ay nangangako sa kanya. Mabubuhay siya. Pareho silang napatingin ni Jenny sa pinanggalingan ng boses. Morning, Papa. Nakatayo si Jack, malapit sa pintuan. Hindi niya namalayang nakapasok na pala ito. Nakikita niya ang ekspresyon ng mukha nito na puno ng pag-alala. Pero naroroon din ang tapang at may nababanaag siyang kakaibang kislap. Galit siya kay Jack. Pero kapag nakikita niya itong nadudurog din nang dahil sa anak nila, may bahagi ng puso niya ang kusa na lang lumalambot. Magulang ito. Walang magulang ang hindi nasasaktan kapag nahihirapan ang anak. Puwera na lang sa papa niya. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa kama nang hindi inaalis ang mga mata sa kanila. Mabibigat ang mga hakbang nito. Mabagal, naninigurado. Tuluyan itong nakalapit. Pwede ba akong sumali? Himig pakiusap na wika nito. Papa, higa ka po rito. Ang nakaangat na kamay ng anak nila ang nagsisilbing hudyat dito para sumampa sa kama. Lumundo ang higaan nang tumabi ito sa kanila. Mukhang nagsisiksikan silang tatlo sa kama. Masikip kaya umuusod siya. Parang lumiliit ang silid. Katabi nila ito ngayon. Kumusta ang prinsesa ko? Hinalikan ni Jack ang noo ni Jenny. Okay po ako, Papa. Nagpray po kami ni Mama. Ang anak naman ang pumupog ng halik sa mukha ng ama. Gaya ng ginawa nito kanina sa kanya. Hindi na kanila si Jack pero sa pagkakataong ito ay hahayaan niyang malunod sa maikling sandali na kasama nila ito. Nabuo sila kahit hindi legitimate na pamilya sila. Siya at ang nasa sinapupunan niya, si Jack at si Jenny. Kompleto sila. Ipinapangako niya kapag nalagpasan ni Jenny ang operasyon, aaminin niya kay Jack ang tungkol sa anak nila. Pero saka na, si Jenny muna ang focus nila. Jade? Ayaw niya pero napilitan siyang titigan si Jack. Ipinapangako ko sa iyo, Jade. Nagagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para mabuhay si Jenny. Maaaring marami akong ipinangako na napakulang. Pero nangangako ako na gagawin ko ang lahat para mabuhay ang anak natin. Naluluhang tumango naman siya. Panghahawakan niya ang pangakong iyon ni Jack. Kahit ngayon lang ay sasandal siya sa balikat nito. Mama? Papa? Magkapanabay nilang sagot naman ni Jack. Nagulat siya nang kinuha nito ang mga kamay nila at ipinatong sa gawing tiyan nito. Pagkatapos ay ipinatong ang maliit nitong mga kamay. Saka ito tila nag-inhale at ngumiti ng nakatutok sa puting kisame. Promise, Mama, Papa, gigising po si Jenny. Naglandas ang mga luha niya sa pisngi. Buo ang paniniwala ni Jenny. Naalala niya ang sarili noon sa anak niya. Gigising ka, baby. Para ka lang matutulog bukas. Tapos pagising mo, hihintayin ka ni Mama at ni Papa, ha? Ramdam niyang nasa kanya nakatingin si Jack. Nakikita rin niya at nararamdaman kapag tinititigan siya nito. Para masaya ulit tayo at para maging masaya si Mama, okay? Maaaring marami akong hindi na panindigan at nagawa. Pero nangangako ako. Kahit ubusin ko pa ang pera ko, mabuhay lang ang anak natin. Maraming salamat. Inilubog niya ang mukha sa balikat ni Jenny.
Hindi niya na mabigyang pansin kung gaano sila katagal sa ganoong ayos. Basta ang alam niya, gumagaan kahit papaano ang dibdib niya.